O mga kababayan, di ba inyong natatandaan na ang ginagamit ng mga animal mga kababayan na basehan para filean ng impeachment case si VP Inday Sara Duterte ay yung report ng COA, yung mga notice of disallowances daw niya mga kababayan ni VP Sara, na initial notice pa nga lang yun mga kababayan eh. Inihingan pa nga lang ng mga dokumento si Sara dahil ang sabi ni Sara, mayroon pang mga documents na hindi na-submit. At yung mga halaga lang nun mga kababayan ay in terms of millions lang mga kababayan eh. Pero subalit na tapwat, alam nyo ba na mayroong isinawalat si Topacio mga kababayan? Sa makatuwid, hindi lang si Atty. Topacio ang nagsiwalat dito. Mababasa nyo rin po sa isang pahayagan mga kababayan na Daily Tribune na ito palang si Ngagva nung panahon na naging Department of Agriculture Secretary siya ha, ng 2 taon mga kababayan na parang walang nangyari. Hanggang sumurrender na lang mga kababayan at umalis sa pagiging sekretary sa kanyang sarili. Ito palang si BBM mga kababayan, ang kanyang hinahandle na departamento ay mayroong tumataginting na 7.5 billion pesos na notice of disallowances and suspension charges mga kababayan na finlag ng COA. 7.5 billion pesos. Ngayon, kung si Sara Duterte finailan nyo ng impeachment, base lang dito sa notice ng COA, bakit hindi nyo ito i-filean din si Ngagva? Kung ganyan lang man din kayo, kay stricto ang standards. Pero mga kababayan, yung notice of disallowances, especially dyan kay Sara Duterte, hindi pa po yan final. Once na magsubmit nila ang mga dokumentos mga kababayan, pwede yung mawala. Pero atat na atat sila kung gayon lang man din, dapat ma-impeach siya din itong si Ngagva. Panoorin niyo po ha. COA, ito COA Audit Report. Fact check niyo COA Audit Report. Kung hindi totoo to. Totoo yan dahil, Daily Tribune mga kababayan. Basahin nyo, andun. Otherwise, kasuhan nyo ang Daily Tribune. Dahil binalita at saka itong si Topacio. Batukan nyo ko. Wag. Pati si Topacio, batukan daw siya mga kababayan kung hindi totoo. Batukan nyo ko. Wag. Wag naman. Wag naman. Department of Agriculture. Huwag nating batukan ito mga kababayan. Dahil kaibigan natin ito Hi! Hello, Topacio! COA Audit Report 2023. Tandaan nyo mga kababayan, around November, magtatapos na ang taon, nung bumaba sa pwesto si Bangag. Meaning, 2022 and 2023, siya ang Department Secretary ng Agriculture. At since then, mga kababayan, nag-accumulate itong kanilang notice of disallowance and suspension na umabot ng 7.5 billion pesos ayon dito sa COA, mga kababayan. Ibinalita po yan ng Daily Tribune. Sinasabi nito that for 2022, nung si Pangulong Marcos ang dayon your concurrent na kalihim ng Department of Agriculture, di ba? Siya muna ang Department of Agriculture. Oo nga, no? Ipal-ipal mga kababayan, no? Dahil ako na mismo, anong ginawa? Parang nag-farming sa ibang bansa mga kababayan. Panay lakwat sa halip na Department of Agriculture Secretary, naging Department of Foreign Affairs, naging DFA Secretary mga kababayan dahil palipad-lipad lang dito, palipad doon. Most traveled president. Meron siya ritong mga disallowance and suspension. See? Ang disallowance and suspension ng Department of Agriculture noong si Pangulong Marcos ay kalihim ay Singagnag! By the way mga kababayan, etong 7.5, total na po yan mga kababayan ha. Dahil hindi lang po sa isang taon ng disallowance mga kababayan 2022, 23, tapos plus yung mga suspensions pa dapat mga kababayan na charges. Total of 7.5 billion in accumulation. Hold your breath. Hold your breath! 2.176 billion. 2.176 billion. Yan ang una. Ngayon, ito, hindi lang yan. meron pa, bukod doon ay 1.521 billion. Billion na naman mga kababayan. Samantalang ang kanilang inakto sa kay Sara Duterte mga kababayan, milyones lang. At notice pa nga lang yun mga kababayan Kung masagot yun ni Sara, mawawala na yun. Ipapa-impeach na nila. Ano ito, double standard? Kapag Ngagva, okay lang? Billion. Settled. Kung talagang patas ang ating pagbabasihan nito mga kababayan, hindi dapat finailan ng impeachment si Sara. Pero kung bias versus bias, lalabanan natin ito ng ngipin laban sa ngipin, kung gayon, dapat si Bangag din mga kababayan. Kung ganyan.
suspension, disallowances, and charges. Oh. Then, may ibig sabihin yan ay may 655 million na unsettled na suspension. Okay. At ang total unsettled ng DA sa ngayon, Total ha? sa oras na ito, Sa oras na ito. 7.357 billion. Sa Daily Tribune nga 7.5 billion. Billion ha? Oh. Pero tingnan natin sa website ng COA mga kababayan, nandoon ang updated na value dahil habang lumilipas ang araw mga kababayan ay lumalaki ang mga asunto ng mga ungas na ito. Billion. Wow. Sa ngayon, Opo. as of the last audit, yung Grabe. 2023. Okay. Nandito yan po. I-fact check nyo ako. May website po ang Commission on Audit. Hanapin nyo po itong COA. O Barbers, ipatawag mo si Topacio. Bakit hindi nila napatawag si Topacio mga kababayan? Takot sila eh. Mortal na kalaban nila ito si Topacio mga kababayan dahil wala itong sinasanto mga kababayan eh. Lumalaban, palaban. Kapag mayroong mag-aargabyado sa kanya, nilalabanan ito ng ngipin sa ngipin. Dinadaan sa proper way mga kababayan katulad ng pagsasampa ng kaso o takot ang mga buhaya. Audit Report 2023 sa Department of Agriculture. Yan. Hanapin nyo, huwag kayo maniwala sa akin. Baka loloko ko sa kayo di ba? Batukan nyo daw si Topacio kung nagsisinungaling siya mga kababayan. Maaring niloloko kayo, luko-luko ako eto pa ha. Eto. Ang daming asar kay Topacio mga kababayan Pero nasa punto naman mga kababayan dinadaan lang sa biro. Pero nasa punto. Ay alegasyon pa lamang. Ngunit the same as BP Sara Duterte, aligasyon pa lang. Initial findings pa nga lang Pero bakit nila ginagamit mga kababayan? Pinipilit na talagang gamiting issue para ma-impeach si Sara Duterte. Kung gayon, i-impeach rin si Bangag. dapat imbestigahan. Okay? Ngayon, may magsasabi dyan, pangungunahan ko na kayo sasabihin, chismis lang naman yan Hindi chismis. Alam nyo, Huwag niyo sabihin chismosa itong Daily Tribune. Fake news, Daily Tribune. And then, ang kanilang basis mga kababayan, COA. Huwag niyong sabihin chismosa ang COA. Mga animal na to. ang ombudsman po, kahit nga anonymous, may sumula sa kanya anonymous. Oh. Ano ibig sabihin? O sige, sa mga hindi daw naniniwala mga kababayan, i-verify nyo sa ombudsman. Para maimbestigahan. Kahit hindi magpakilala yun ang susumbong. Anonymous, ombudsman, takip kayo ng panyo sa mukha. O imbestigahan nyo nga itong notice of disallowance ni Bangag. May kapangyarihan ng ombudsman na tingnan kung totoo o hindi. Eto, mayroong kahit papaano documentation Ito bubuksan ko lang po. Mahaba kasi ito Parang ibang topic na ito. Mahaba at kailangang lumihis na topic si Topacio mga kababayan. Ito. Pero ito yung nabanggit na natin na cat's eye, di ba? Oo, ibang topic na yan mga kababayan. Yung anomalya sa yung mga reflector sa kalsada, grabe overpriced. Pero alam nyo, ang bago estilo ng mga animal mga kababayan, dyan sa nakawan, minsan hindi na nila ina-overprice mga kababayan dahil mabibisto. Ang kanilang ginagawa mga kababayan ay dinadamihan ang mga quantity ng mga items mga kababayan na mahirap i-audit. Kagaya na lamang ng mga bakal mga kababayan, semento, hollow blocks. Sa halip na siguro 100 gagawin nating 200 pero 100 lang pala mga kababayan. Tapos regular price sa mga kababayan pero yung example, yung excess na in-add-on nila mga kababayan kagaya ng semento, dyan na sila kikita. Dahil hindi yan ma-audit Malay ba namin na 100 sako ng semento lang iyan? Paano natin yan ma-verify? Na hindi naman sumusunod sa standards yung ang mga animal mga kababayan. Baka mas marami pang buhangin dapat na ratio. Yan na sila mga kababayan. Pero anong masasabi nyo dito? Na pati pala si Bangag mga kababayan mayroong notice of disallowance 7.5 billion pesos galing sa COA. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.